Di bali ng gastusan natin yung mga magsasaka natin kahit tumaas ang presyo. Alam nyo ba sa Korea ganyan? Mahihiya ka na kung ang kotse mo ay hindi Korean. Sinusuportahan nila kahit mas mahal pero lokal. Hindi lumalabas ang pera. Sa akin naman, hindi naman ako to that extreme. Ang sa akin naman, mabigyan ng trabaho yung mga magsasaka. Kaya itong nakita kong binanggit ni Marcos, pakinggan ninyo ha. Kasi ito ay very possible na finally, I hope eto na yung inaantay natin na talagang hindi na tayo aasa sa angkat. Sana naman, sana naman. Pakinggan nyo. Eh di syempre, gagamit tayo ng mga, syempre tulungan natin sa processing, sa milling, sa drying, hanggang sa market, sa packaging, hanggang Mahina sa ba? marketing. Pero kailangan natin gumamit ng mga malalaking makinarya para meron tayong savings, meron tayong economies of scale kung tawagin. Kailangan palakihin. Dahil ganun. Ngayon, yung malalaking harvester, yung malalaking tractor, hindi mo magamit kung ang hawak mong lupa ay 0.6 hectares. Yan. Ito na po sinasabi ko. Gastusan natin yung mga magsasaka. Kaya lang, ang sabi ni Marcos, kung maliit ang iyong sakahan, hindi mo magagamit itong mga malalaking gamit, itong mga traktora ata. Hindi ko kasi kabisado talaga yung sakahan, ano? Hindi ko nasubok. So hindi ko alam. But ang sa akin lang, maging kaaya-aya para sa mga magsasaka at doon sa mga anak nila, yung next generation na magsaka. Kasi kung sila ay gaganahang magsaka, maraming masasaka. Una, mag-i-improve ang ating bigas. Hindi na tayo aasa sa angkat. Kaya nga ito, lagi ko sinasabi, huwag tayong umasa sa angkat. Kahit matagal, basta solusyong matindi, doon po tayo. At ito nga yung sinasabi niya, ito na yun. So finally, I hope, totoo na ito. Finally, ang gagastusan na dito yung magsasaka. Ako, I'm favor na gastusan yung magsasaka. Kasi we need them. Ewan ko sa inyo. But I cannot live without rice, no? So we need, yung sugar, hindi ko issue masyado eh. Kahit walang asukal. Pero ito, Yun ang nating problema. Kaya, inaasahan namin na ang cooperative movement we are hoping. Ama, Mugen, kalabaw lang at parehas ang gamit namin dito sa Palayano yan. So ito, magkakaroon daw ng cooperative na magkaroon tayo ng mga traktora. Magkaroon tayo ng gamit. Yan ang gastusan. Ako, pabor ako. Kung ang confidential funds mo magagamit yan. Hindi ko alam kung kasama yan sa confidential funds. Pero kung ang gagastusan magsasaka, pabor ako dyan. We are doing all that we can. That the cooperative movement will come into play. In what way? Cooperative movement will organize the cooperatives para maging 150 hectares, 200 hectares, 250 So magkakaroon cooperative para lumaki yung sakahan, magkakaroon ngayon ng gamit. Yun, yung pinakamalalaking makinarya, magagamit na natin yun. Worthwhile na yun. Imbis na kuliglig na lang ang ginagamit natin, kailangan yung malaki. Correct. Para mabawasan natin ang presyo, cost of production, at mas magandang quality, at mas magandang hanap buhay ng farmer. Kaya yun ang ating ginagawa ngayon. And that is how I see the role of the cooperative movement today. Is that cooperative movement is very closely related to agriculture because for the simple reason that we need to consolidate our farmers. The farmers, maliliit lang sila. They're one. Pag isa lang yan, walang nakikinig dyan. Pero pag marami-rami na yan, kahit na yung congressman ninyo, yung governor ninyo, yung mayor ninyo, makikinig na sa inyo. Dahil marami na ang cooperative, the cooperative has some influence. And that's what we are doing now. Yan ang hihilingin ko sa cooperative movement. Nasimulaan na natin ang proseso ng pag-consolidate ng ating mga farmers association, ng ating mga cooperatives, lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na ang ating ginagamit ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman na lupa. That is what we are trying to do. Ngayon, hindi lang naman ang cooperative movement, hindi lang naman ang CDA ang gagawa nito. Nandito ang gobyerno. Nandito ang gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigay para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. Ayan. Eto lang. Okay? Gaya na sabi ko, ako hindi tumitingin sa ano. Pero pag talagang tutulungan ni Marcos ang mga magsasaka at talaga namang yung lahat ng binanggit niya na pinakita ko sa inyo at plinay ko ngayon, mangyayari at matutupad, susuporta ako dyan. Kailangan natin ang magsasaka at meron akong mga kaibigang involved dyan sa sakahan, malaki talaga problema nila. Ang kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng gamit. Yung traktora napakamahal.
Paano kung maliliit lang? Hindi kaya. So kung talagang matutuloy itong sinasabi ni Marcos, ay saludo ako sa iyo. Talagang susuportahan ko yan. Kasi nakikita ko ang problema ng mga magsasaka at higit sa lahat ayaw ko sa angkat. Susuporta po ako dyan todo-todo.